Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 68, When Nothing Has Changed and When Everything Has. Nung bata ako, isa sa mga naaalala ko na lagi naming ina-attendan is yung reunions. Nung bata ako, ang naaalala ko lang kaya gusto kong nag-a-attend ng ganito. Kasi may chance ako na mag-OOTD. So bata pa lang ako, gusto ko na palang umaura. Oh ha? Pero nung unti-unti, nung tumatanda na ako, parang dun ko nare-realize na parang hindi ko gustong mag-attend ng mga ganitong klase ng events. Kasi naaalala ko nun, lalo na nung nagdadalaga na ako, lagi kong natatanggap na comments yung bakit ang itim-itim ko, bakit ako naninigyawat, bakit ang taba-taba ko. Nung time na yun, hindi pa ganun ka-open ang social media sa mga ganitong discussions. Hindi ko alam if sensitive ako that time or if valid ang nararamdaman ko. Kaya kinikip ko yun sa sarili ko. Pero ang natatandaan ko, kaya ayokong pumupunta sa mga ganong klaseng ganap kasi parang na-hurt ako sa sarili ko. No wonder siguro kaya ganun yung insecurity ko sa itsura ko or kaya siguro ako naggumawa ng paraan para talagang mag-glow up ako kasi ganun yung mga naririnig ko when I was younger. So dahil ganun yung mga naririnig ko, ganun yung mga natatanggap kong comments, parang unti-unti nawawalan ako ng interest sa mga ganong gatherings. And habang tumatanda ako, lalong humihirap yung mga nagiging comment na nare-receive ko. So, nung medyo nag-college na ako, nakapag-graduate na ako, dun na nag-start yung mga pagtatanong ng mga tanong na kahit ako, hindi ko nasasagot. Yung mga tanong na, nasan yung boyfriend mo? Saan ka nagtatrabaho? Bakit hindi ka pa nakabili ng sasakyan? Bakit wala ka pang bahay? Alam mo yung kahit ako, hindi ko naman naiisip itanong sa sarili ko yun, pero napapaisip nila sa akin yun. So, dahil gano'n yung mga na encounter ko siguro na conversations kapagka nag-a-attend ng mga reunions, hindi ako naging gano'n ka-interesado sa mga gano'ng ganap. Decades later, wow! Kumaka-decades naman ako, parang ang dami ko ng pinagdaanan. So, palitan natin. Years later, na-realize ko na meron akong bagong realization about reunions. Dito ko siya naumpisahang ma-appreciate. I started to appreciate it nung nagiging busy na ako sa adulting. Alam mo yung meron ka ng usual na routine na ginagawa. Tapos, bigla ka na lang masusurprise na you'll cross paths with the friends na you have before, yung mga matagal mo ng kaibigan pero hindi kayo nagkakaroon ng chance na magkita. So, nung nagtatrabaho na ako ta's may chance ako na bigla akong nakita kunwari nakasalubong ko sa isang mall, sa isang kainan, sa coffee shop, or any random place yung isa kong high school friend na hindi namin inaasahan. So, parang ang saya sa akin nun. Meron siyang parang surprising na happiness kapag ganun yung nararanasan ko. Lalo ko pang na-appreciate yung mga tinatawag na unexpected reunions nung mga panahon na nag-graduate na yung mga estudyante ko. Siyempre sanay ako na yung mga estudyante ko na 'to nakikita ko lang sila sa classroom, everyday nagkikita kami, nagkakasalubong kami. And then nung umalis na ako sa teaching, sila nakapagtapos na, ta's nagkaroon kami ng chance na magkita. Alam niyo sobrang saya sa akin nun na makita ko sila ulit and yung lagi kong ginagawa, lagi akong nagkakaroon ng parang konting conversations with them, mag-catch up ng konti, yung parang hindi lang kami hi, hello, talagang minsan magtatanong ako. Minsan nga nasasabi ng mga kasama ko, bakit parang ang tagal ko nang nakipag-usap. Na-realize ko rin, through my friends, sinabi nila sa akin yun na kapag nakikita ko yung mga dati kong kaibigan, yung mga dati kong estudyante, talagang nag-glow yung mukha ko, napapasaya ako. And napagtanto ko rin yun sa sarili ko. Sabi nga ng isa kong kaibigan, I am emotionally aware. Oha. Dahil matalino yun, naniniwala akong tama yung sinabi niya. So, pinaninindigan ko. So, isa yun sa mga finding good everyday stories ko. Kapag binabasa ko yung journal ko,
I always see those stories na, uy, na-meet ko tong estudyante ko na 'to, na-meet ko yung old friend ko na 'to, nakapag-catch up kami, and it's a joy for me. Kasi nandun yung reminder mo nung sarili mo before, yung parang maaalala mo sa isip mo na, "Uy, dati ang bata namin tapos ngayon ganito na yung mga nagbago." Parang mare-remind ka of that version of yourself through that person. So, more than these encounters that I've mentioned, another story time na gusto kong i-share sa inyong lahat is that when I got the chance to reunite with my old friend through a new friend. So, ang sarap sa feeling na nadadagdagan yung mga kaibigan mo and nagja-jive yung mga kaibigan mo. Parang ang sarap sa pakiramdam nun na parang napaka-less maintenance work niya na hindi ka na mag-a-adjust kasi nagki-click lang talaga kayong lahat. So, story time. I have this friend that I met when I started working. Isa siya sa mga naging kaibigan ko sa unang trabaho ko. So that was way back 2016. So 19 years old pa lang ako nung na-meet ko siya. This person has become my friend. Siya yung naging isa sa mga tunay kong kaibigan when I was still working. So I value this person as my friend kasi isa siya sa mga tao na nakakapagpatawa talaga sa akin. As in, tawa. Mas fresh pa siya sa fresh lumpia. Ayun yung lagi niyang sinasabi. Kaya tawang-tawa talaga ako. Alam mo yung may kaibigan ka na kuhang-kuha yung kiliti mo, yung tawa mo. So, I really appreciate that person. So, nung umalis ako sa trabaho ko na yun, umalis din siya. So, hindi kami nagkaroon ng chance na mag-reconnect ulit. So, we can see some mutual friends, yung mga naging estudyante ko, naging kaibigan niya, pero we haven't had the chance to reconnect again. I met this another friend, naging new friend siya, and to my surprise, this new friend of mine is friends with this old friend of mine. So, parang siya yung naging daan para magkita kami ulit nitong kaibigan ko na 'to. So, to share with you some numbers, it's been 9 years since I last met this old friend of mine. So, yung mga picture na meron ako sa amin dati, as in sobrang bata pa namin. Hindi pa kami nag-glow up, gano'n. So, nung nagkita kami, for the first time again, after 9 years, kung kaibigan mo ko at kilala mo ko personal, you would understand kung ano yung reaction ko. Yung as in malalang happiness, yung malalang excitement talaga. Yung, kasi nakita mo siya after a while. Imagine for 9 years, hindi kami nag-usap, hindi kami nagkita, pero nagkakaintindihan pa rin kami sa conversation. And yung nakakatawa, napapatawa niya pa rin ako just like before. Pero what makes it more amazing is, ang pinaka nagustuhan ko sa kaibigan ko na 'to dati, napaka-supportive niya sa akin at sa mga ginagawa ko. And I didn't realize na after 9 years, nagka-come out pa rin sa kanya yon naturally. Yung nararamdaman mo pa rin yung genuine na interest niya sa mga dreams mo at sa mga gusto mong gawin sa buhay. And the bonus pa dun is yung parang nagkaroon ka ng barkada in an instant na dahil kaibigan mo si new friend and si old friend at magkaibigan sila, parang nagkaroon kayo ng chemistry together. That was one of the happiest reunions that I had in my life. I even told my friends about it and sabi sa akin ng kaibigan ko, halatang halata daw na nag-enjoy ako at masaya ako kasi I don't know, there's something about that reunion na napasaya ako. Ganun pala yung pakiramdam kapagka you met an old friend and nothing has changed. So, dahil dun sa nangyari na yun, I thought of this podcast episode. Actually, at first, it was just when nothing has changed. Kasi sobrang tuwa yung nararamdaman ko. Up to now, kahit na month ago na yung lumipas, nung nire-record ko to versus nung na-experience ko yun, nandun pa rin yung joy. Natatandaan ko how happy I was with that reunion. But then, as I was preparing this episode, it turned out na life again is surprising you. So, I had the chance to reconnect with an old friend of mine. But this time, it's the other way around. If I met an old friend and nothing has changed and that made me happy, like super happy, this time I reconnected with a friend and it turned out na it seems like everything has changed. And
dahil nagbago ang lahat, minsan ganun pala, na-realize ko na minsan I'm happy with changes, but sometimes hindi ako happy. Kasi ito yung change na parang nalungkot din ako at some point. If you are enjoying this episode, you'll love my books even more. Story time. I have this friend na matagal kaming naging magkaibigan and hindi kami nakapag-connect for how many years. And nung nagkaroon kami ng chance na makapag-usap ulit, it felt like everything has changed. Pero alam mo yung hindi mo alam kung saan nanggaling yung change na yun. Pero mararamdaman mo na lang na yung dynamics nyo before is not the same with your dynamics now. Yung nagki-keep up kayo parang nagre-reconnect kayo, so you're trying to make it work, 'di ba? Pero marirealize mo deep down, parang na-feel ko na maraming nagbago. And I'm not sure if kaya pang ibalik yung dating pagkakaibigan. Ganun yung nasa isip ko. And doon ko na-realize na losing a friend is really something na ikakalungkot ko or something that is painful for me, especially if I value that friend so much. Para rin siyang breakup for me. Lalo na if marami kayong pinagsamahan, marami kayong mga kwento na shinare sa isa't isa. So, I realized na merong mga sad friendship stories like this. So, dahil dun, dahil bagong experience siya sa akin, kasi all this time I thought, basta naging close kayo, basta may pinagsamahan kayo, it would be easy for you to reconnect again. So, I asked my friend, sabi ko, Ma'am Jude, sabi ko, bakit ganun? Bakit meron tayong mga kaibigan na kahit ang tagal na nating hindi nagkita, hindi nag-usap, we can make the friendship the same as before. Pero bakit meron kang mga kaibigan na kapag hindi na kayo nagko-communicate madalas, parang may iba, parang may distance na sa inyong dalawa. So, ang dami naming napag-usapan hanggang sa sinabi niya sa akin na baka yung mga kaibigan na parang walang nagbago, baka totoo kayo sa isa't isa simula pa lang, walang pretensions, pinakita yung totoong sarili, kaya pag nag-reconnect kayo ulit, parang walang nagbago. You're still the same person. So, nung sinabi yun ng kaibigan ko sa akin, lalo ako nakapag-isip na, bakit nga kaya ganun? Yun lang ba yung reason kung bakit merong mga friendships na same pa rin at merong mga friendships na nag-iiba? So, inisip ko sa mga kaibigan na meron ako, sino ba yung mga kaibigan na matagal na sa buhay ko at hindi nagbabago yung friendship namin kahit na hindi kami nagkikita madalas or hindi kami nag-uusap madalas. Tapos naisip ko, ito yung mga rason kung bakit may mga pagkakaibigan na nasusurvive yung test of time. Etong mga to ay thoughts ko lang naman ha. So, sinishare ko sila sa inyo kasi ito yung mga realizations ko. Pero if magbago to or if meron kayong mga ibang ideas, let me know in the comments kasi gusto ko rin naman malaman kung ano yung mga rason. Siguro ang isa sa mga naisip ko na rason is friendships stay the same because we share the same values with our friends. When I say values, yung core values natin na kahit anong mangyari sa buhay natin, meron kasi tayo mga core values, yung innate personality natin. Naniniwala ako doon. Kaya if parehas kayo ng kaibigan mo, dun sa mga values na yun, eventually pati yung mga beliefs ninyo. So parang madali sa inyong mag-reconnect kasi meron pa rin kayong common denominator. Another thing, kahit wala kayong madalas na communication, they still check in. Ibig kong sabihin, napaparamdam pa rin nila na, uy, kaibigan mo ko, uy, nandito lang ako. Sometimes kasi, merong mga ganong kaibigan yung they know you so much na kapag ka nagparamdam sila nung mga moment na kailangan mo ng kaibigan, you would remember them. Kasi alam mo na natandaan ka nila, naalala ka nila. And sometimes that's enough. So I feel like kaya merong mga kaibigan na kahit hindi natin nakikita madalas physically, hindi tayo nag-face to face na ganap. Pero kapag they know when is the right or when is the time to check in sa'yo, nararamdaman mo na, mahal ka nila. Ako na-realize ko to sa mga kaibigan ko. Kapag hindi ako nagme-message, minsan pag busy ako or may ginagawa ako or tulog ako maghapon, tapos magtataka sila ba't hindi ako nagme-message. Naiisip ko noon sa likod ng
naiisip ko nun, quietly, kinikilig ako sa mga kaibigan ko kasi alam nila or nami-miss nila ako. They know me so much. Alam mo yung mga ganon? Sabi ko, mahal ako ng mga kaibigan ko kasi hinahanap nila ako. So, I feel like kaya kahit hindi kami magkita regularly, they just know kung kailan sila mag-reach out. Kaya, parang pag nakita kami, nothing has changed. Other than these things, I think another reason na nagpe-play ng important role to make a friendship stay the same, yung maramdaman mo na nothing has changed, when you have this strong and solid foundation. Feeling ko dito mahalaga yung history ng friendship. When I say history of friendship, yun yung napagtibay na talaga ng panahon, ng mga pagkakataon, yung kahit na kumbaga parang sa isip ko na kunwari kung maiinis ka sa taong 'to, mare-realize mo yung contribution niya sa buhay mo, lahat ng mga napagdaanan niyo together. Kaya parang babalik at babalik pa rin kayo dun sa pinag-ugatan ng friendship ninyo. If these are the things that make a friendship strong, I also ask myself why some friendships change. So, if you also have your answers, please comment in the comment section para alam ko rin yung thoughts ninyo. So, pinag-iisipan ko rin, yung, syempre meron din akong mga kaibigan na parang hindi ko na kaibigan ngayon, na parang nagbago na. And kahit itry mo siya na ibalik, alam mo na hindi na siya babalik dun sa dati. So, I was thinking, ano ba yung mga pwedeng rason? And I realized one of the reasons is baka iba na kayo talaga ng priorities in life. Yung iba na kayo ng direksyon. Kumbaga sa journey of life, dito ka, pero siya nalilid doon. So, kahit gustuhin yung mag-meet, hindi naman kayo makakabalik doon sa unang intersection na pinuntahan nyo. Possible na baka pag nagdire-diretso kayo, pwede kayong mag-meet ulit. Pero what if hindi na? So, yun yung isa sa na-realize ko kasi minsan when our priorities change, kapag nagbabago na tayo ng direksyon sa buhay, parang ang hirap mag-keep up, ang hirap mag-drive ulit. Hanggang sa nagke-create na nitong changes na 'to, tapos nagiging distant na kayo sa isa't isa. Another reason, there might be unspoken feelings or unsaid thoughts. Sabi ko nga kapag busy tayo, minsan hindi na natin na open up yung mga ganitong bagay sa mga kaibigan natin. Parang hinahayaan na lang nating lumipas. Kaya lang minsan dahil meron tayong mga unsaid thoughts and unsaid feelings na ganito, kaya yung mga emotions na yun, nagke-create siya ng space between us hanggang sa yung space na yun, palawak na siya ng palawak. Tapos pag nag-meet kayo, dun mo mararamdaman na parang nagbago na ang lahat. Or maybe, kaya nagkakaroon ng changes sa friendship natin kasi may mga pagkakataon na nag-a-assume tayo na okay lang to sa kaibigan natin, na maiintindihan niya to without us trying to ask that friend. Kumbaga parang naisasantabi natin na tanungin siya kung ano yung nararamdaman niya kasi expect natin na okay lang sa kanya yun. Hanggang sa slowly nare-realize mo na parang nawawalan ka na ng interest sa friendship ninyo. Hanggang sa one day gigising ka na lang na parang, "Ay, hindi ko na pala nararamdaman yung friendship na meron kami before." Kaya 'pag nagkita kayo ulit or nag-reconnect kayo ulit, you'd feel that, "Oh my gosh, everything has changed." Actually, ito yung isa sa mga na-realize ko rin na rason kung bakit hindi naman sa nagbago na lahat yung friendship, pero ito yung naging start kung bakit pakiramdam ko slowly nag-iiba na yung mga nakakasama ko, nag-iiba na yung mga constant friends ko when there are new influences. Kasi when you started to make friends, usually it's the people around you na nagiging kaibigan mo. Pero as you grow older, nagkakaroon ka ng mga bagong interests, bagong habits, bagong routines, new set of people na nakakasama mo. So parang for me, this is one of the reasons kung bakit nagbabago rin yung dynamics nyo sa friendship. Kasi
May mga times na dahil iba na yung mga nakakasama niya, iba na yung environment niya, mararamdaman mo na parang nag-iba na siya kasi yung mga usual niyo na pinag-uusapan, yung mga usual niyo na same kayo ng POV, iba na. Yung mga go-to routines niyo dati, yung mga gusto niyong ginagawa, hindi na yung mga gusto niyang gawin ngayon. So, nandun yung thought na iba na siya. Meron kasing mga tao na nag-iba, pero kaya niyo pang i-maintain yung friendship ninyo. Pero meron kasing mga pagkakataon na dahil nag-iba na siya, alam mo na hindi na magiging the same yung friendship ninyo just like before. So, my thoughts, as I get older, I started to have more definitions or more stories about friendships. I realize na kung gaano ka napasaya ng isang pagkakaibigan, may mga pagkakataon din na magiging malungkot ka because of that friendship. I also realized that if we ever have that nothing has changed type of friendship, that is something to be happy about. Parang ang sarap niyang i-celebrate kasi ang saya, 'di ba? And if we have that everything has changed na friendship, I think it doesn't mean na hindi totoo yung friendship ninyo or naging fake yung tao na yun sa'yo. It's just that sometimes life happens. Parang sabi ko nga dun sa isang episode, siguro isa silang seasonal friend or that friend na darating lang at a certain point of your life to teach you something. But it doesn't mean that that friendship was not real. It's just that it's a friendship that was. Maybe that's just how life goes. There are friendships that grow with us, and there are friendships that grow away from us. But in the end, just like my episode 54, it's not too late to make new friendships or to build new friendships. So, to those who have been my friends, thank you. I'm grateful for the memories and the friendship that we once shared. So, hey, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night. Mwah!